Hello mga kaibigan, welcome sa ating vlog. Sa oras na ito mga kaibigan ay pag-uusapan natin ang pagiging business-minded ng mga Chinese. Bakit nga ba sila mga business-minded? At bakit karamihan sa mga Chinese ay nagnenegosyo? At karamihan naman sa mga Pilipino ay mapapansin natin empleyado. Hindi naman tayo nagdi-discriminate ng lahi mga kaibigan. Dahil maraming Pilipino ang naging matagumpay na entrepreneurs, mga business people. Una sa lahat mga kaibigan, ito yung pinakamalaking factor kung bakit business-minded ang karamihan ng mga Chinese. Ito ay ang kanilang history. Sa history ng Chinese mga kaibigan, maraming mga immigrants na Chinese ang pumunta sa iba't ibang bansa noong araw upang matakasan ang kahirapan sa China. At sa pagpunta nga nila ng iba't ibang bansa, wala silang halos pera, kaya pinilit nila na mabuhay sa pamamagitan ng pagnenegosyo. Nagsimula sila ng maliliit na negosyo at doon na sila nagsimulang mabuhay. At dahil nga immigrant sila mga kaibigan, hindi sila makapasok sa gobyerno. Hindi rin sila makahanap ng magandang trabaho na may malaking pasweldo. Kaya't ang tanging paraan na pumasok sa isip nila ay ang pagnenegosyo. Dahil dito mga kaibigan, naging bahagi na ng kultura nila ang pagnenegosyo. Bata pa lang sila tumutulong na sila sa kanilang mga magulang na magbenta. Kaya natututo sila sa pagnenegosyo bata pa lamang sila. Maraming mga Chinese na bata ang na-expose na sa pagnenegosyo dahil sa kanilang pamilya. Sabi nga nila, mas una pang natututo ang bata na magbenta kaysa sa mag-drive ng sasakyan. Isa pa sa malaking pagkakaiba ng mga Pilipino sa mga Chinese, bata pa lamang ang mga Chinese, tinuturuan na ng kanilang magulang na humawak ng pera. Tinuturuan na sila kung paano magtipid, tinuturuan na sila kung paano magbenta, tinuturuan na sila kung paano makipag-usap sa mga customers, paano magbenta at kumita. Samantalang maraming mga Pilipino, ang advice sa mga magulang sa kanila ay magtapos ng pag-aaral at makahanap ng magandang trabaho. At hanggang doon na lang. At habang buhay na sila nagtatrabaho. Ika nga ng iba'y gigising sila, magtatrabaho, matutulog, pagising kinabukasan ganun uli, at pagdating ng payday, ibabayad mo lang yung kinita mo sa mga gastusin, mga bill sa bahay, kuryente, bayad sa renta, grocery, at iba pang babayarin. Walang masama doon mga kaibigan na mag-aral ka dahil paano ka kikita kung hindi ka matututo. Mag-aral ka para maging stepping stone mo yon, para makaipon ka ng pera pag nagtatrabaho ka na, at pag may pera ka na, pag-aralan mo naman kung paano magnegosyo. Ipupuhunan mo naman yon para hindi ka naalipin ng trabaho mo. Sa mga Chinese pa mga kaibigan, mahilig sila sa mga calculated risk. Kahit maliit ang kita, okay lang basta habang tumatagal ang panahon, lumalaki yung kita nila. Hindi sila nagmamadali. Kasi kung tutuusin mga kaibigan, mahirap magsimula sa negosyo. Sa first 2 years ng negosyo, pipilitin mo munang makasurvive yung negosyo mo sa loob ng 2 taon at matapos nun, kung kilala na yung brand mo, kung may mga regular customers ka na, tuloy-tuloy na yon. Marami sa mga Chinese ang ganon mga kaibigan. Willing silang maghintay kahit mahabang panahon. Long term ang pag-iisip nila mga kaibigan, hindi short term. Ibig sabihin mga kaibigan, hindi sila nananawa kaagad sa negosyong pinapatakbo nila. May mga tao kasi mga kaibigan na sa loob ng 1 taon, nakita nilang hindi kumita yung negosyo nila, ititigil na kaagad nila. Sa Pilipinas mga kaibigan, mas maraming mga tao ang gusto nila buwan-buwan silang sumisweldo. Siyempre dahil na rin sa hirap ng buhay, pero mga kaibigan, yun yung tinatawag na comfort zone. Kapag hindi mo kayang umalis dun sa comfort zone, hindi ka talaga aasenso. Isa pa sa mapapansin ninyo mga kaibigan, sa mga pag-uugali ng mga Chinese, disiplinado sila pagdating sa pera. Kapag kumita sila ng pera, mananatili pa rin simple ang buhay nila, hindi nila ibibili ng mga luxury items, mga gadgets, mga sasakyan, para ipakita sa mga tao na asensado sila. Kundi ang ginagawa nila, inire-reinvest nila yung mga kinikita nila doon sa kanilang negosyo. Kaya patuloy na lumalaki ang kanilang negosyo. Habang ang mga Pilipino naman mga kaibigan, very family-oriented sila. Yun ang pagkakaiba natin.
Very family-oriented sila na kapag nagkapera sila, bigay ng bigay sa mga kamag-anak, sa kapamilya, tulong sila ng tulong, at kapag dumating yung oras na sila naman ang walang pera, hindi naman sila tutulungan ng kanilang mga kamag-anak. Tulad na lang ng karaniwang kwento ng mga OFW mga kaibigan. Karamihan ng mga OFW, dahil nga family-oriented tayo, pag nasa ibang bansa, bigay dyan, bigay dito, kung kani-kaninong mga kamag-anak, at pagdating ng oras na wala naman silang trabaho, at sila naman ang nangailangan, wala sa mga kamag-anak nila ang tutulong sa kanila. Hindi ko sinasabing mali ang pagtulong mga kaibigan, pero mas maganda yung maiahon mo muna ang sarili mo sa hirap, upang nang sa ganun, pag nagbibigay ka, hindi naman ikaw ang mauubusan. Dahil tandaan mo pag dumating yung araw na ikaw naman ang walang pera, mahirap ang maghanap ng taong tutulong sa'yo. Isa pa mga kaibigan, malakas ang network ng mga Chinese communities mula sa loans, suppliers, at business advice. Kapag may kilala kang industriya, mas mabilis kumilos at magpatakbo ng negosyo. Pero sa Pilipinas mga kaibigan, unti-unti na rin itong lumalakas dahil nga sa social media, online sellings, at digital businesses. Pero para ibalanse ito mga kaibigan, hindi porke Chinese magaling na sa negosyo at hindi porke Pilipino mahina sa negosyo. Marami tayong kilala na Pilipino na magaling sa pagnenegosyo. Ito lang tandaan natin mga kaibigan, ang pagnenegosyo ay hindi unahan. Ang totoong diferensya kadalasan mga kaibigan ay exposure, training at mindset. Ngayon mga kaibigan, ano ang matututunan natin sa bidyong ito? Kung may matututunan man tayo sa mga Chinese, sa kanilang culture, kung bakit magaling sila sa negosyo, ito siguro yun mga kaibigan. Matutong humawak ng pera. Hindi kapag nagkapera, bili ka agad ng kung ano-ano. Kadalasan sa mga Chinese, pag nagkapera, i-reinvest pa rin. Hanggang sa lumaki ng lumaki yung negosyo nila, bago sila gagastos ng para sa kanilang sarili. Sabi nga nila, yun daw ay delayed gratification. Ikalawa, huwag matakot magsimula sa maliit. Lahat ng mga negosyo mga kaibigan, nagsisimula sa maliit. Huwag niyong isipin mga kaibigan na kailangan niyo muna ng milyong-milyong piso bago kayo makapagsimula ng negosyo. Mas matututunan ninyo na i-manage ng tama ang inyong negosyo kung nagsimula ito sa maliit hanggang sa lumaki. Ikatlo mga kaibigan, mag-isip ng long term. Hindi yung katulad ng iba na gusto nila ikita kaagad. Kadalasan ang negosyo tumatagal yan bago kumita, bago maging smooth ang pagtakbo ng negosyong yan. So dapat, long term ang pag-invest natin. At ikaapat mga kaibigan, katulad na rin ng sinabi ko kanina, mag-ipon at mag-reinvest. Sabi ng iba, lugi ka daw kapag nag-iipon ka. Kasi nga, yung inflation ay pataas ng pataas. Ibig sabihin, lumiliit yung value ng pera mo pag nasa bangko lang. Pero tandaan mo kaibigan, kailangan palagi kang may emergency fund. Para ano man ang mangyari, meron kang panggastos kaagad. Yun ang kahalagahan ng pagtitipid. At ikalimang bagay mga kaibigan ay turuan nyo ang mga anak nyo habang bata pa sila. Turuan nyo humawak ng pera, turuan nyo magnegosyo, turuan nyo kung paano dapat sila mabuhay. Dapat simple lang. At higit sa lahat mga kaibigan, consistency. Importante ang consistency sa pagiging negosyante. Sipag, tiyaga, at disiplina sa sarili. O ano sa tingin nyo mga kaibigan? Totoo ba na business-minded talaga ang mga Chinese? O kulang lang tayo ng exposure sa mga opportunities dito sa Pilipinas? Comment nyo sa baba ang inyong mga thoughts mga kaibigan. At kung gusto nyo yung ganitong mga videos tungkol sa kaalaman sa pagpapaunlad ng buhay, don't forget to click the subscribe button and the notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's all for now, and as always, have a nice day everyone.